Gonzaga takes note from him. Gonzaga drives in. Villan passes Tangitik. Tangitik drives in. He passes to Gonzaga. Gonzaga lays up for two. Again, it's Gonzaga. Gonzaga all the way. Gonzaga prepares to take the first of two charities. He bounces the ball up and down a few times. It's play. Play it. Gonzaga's preparing now for the second charity. It's also good. Kailangan umusita na paraan para umakakahal na yan. Yun, lumpuin natin. Kaya, kidnapin natin siya. Mamaya mo, ikaw pa makidnap siya na lang. Ay, naku! Kung kasing gwapo din tamang ni Carlos ang kikidnap sa akin. Nakatangisi pa ako sa tama. Ang hira naman doon. Hindi ko man kumakaliwanag sa usapan. Kayo naman malis na mag-isip kung anong mga pinag-usapan nyo. Mag-isip nga naman tayo. May naisip akong paraan. Ano? Isama natin si Carlos mag-bobbing. Ngayon, kung nasa gitna na tayo, itulang natin siya sa dagat. Sabi ko na nga ba, pag ikaw ang pumasok sa usapan, sira-sira. Harap ko na. Girls lang. Girls lang sabi eh. Aaswitin natin, tapos paikididis si Carlos. Ngayon, sasabihan na natin, madali na natin siyang papaanin sa ating pangkat. Hindi ba? Okay, good. Sino sa atin ang kilala? Sino pa? Ano naman ang pagkakamanan nyo? Ayan. Ngayon pa kayo nagko-conferensya, ngayon talo na tayo. Yan ang pinag-uusapan namin dito eh. Sabi ko, iyangan din lamang din natin makasal sa basketball dahil natin sa palaro. Paano? Paano nga naman? Meron kaming patibong para kay Carlos. Patibong? Hindi ka nga officier, patibong. Si Cora, siya, lalapit kay Carlos. Ngayon, paiibigin niya si Carlos. At kung siya mapapaamo na natin, natural, aanib na siya sa atin, ano, hindi ba? Baka kayong mahulog sa patibong. Tignan natin. Mahirap na paraan. Kung balik hindi kayo magtatagumpay, sa inyong binabala. Bakit mo naman nasisiguro yun? Sapagkat hindi si Carlos ang madaling paibigin. Walang nasa isip ang tao ngayon kundi ang mga laro. At walang ibang babae na sa kanyang isip kundi ang kanyang ina. Kung magsalita ka parang alam mo nang tungkol sa taong yan. Natural. Pagkat magkababata kami. Kung gayon, alam mo ang kanyang mga weaknesses, ang kanyang mga nabubusuhan. Hindi naman lahat. Subalit ang tanging naalalaman ko, siya maramdamin, mapangarapin, at mahilig manood ng kalikasan. Lalo-lalo na takip-hilim sa Meloneta. Ano paborito niyang bulaklak at tugtugin, ha? Hindi ko masiguro. Ang nakikita ko sa kanilang tahanan ay mga rosa. At ang lagi niyang tinutugtog ay compose ni Beethoven. Ayan, Cora. Nasa iyo na lahat ng information na kailangan mo. Ikaw nang bahala, ha? Sinasabi ko na sa inyong mabibigo lamang kayo eh. Kaya't kalimutan na ninyo ang inyong kahibangan. Mukhang minamatan yung aming kakayahan. Paano? Just for paano? Pupustahan tayo. Papaibig ni Cora si Carlos, ano? Ikaw! Isang block ang pustahan! Nanginig na naman to. Baka mapasubo kayo. Woman hater yan si Carlos. Tingnan natin. Ha, Cora? Ay, kayo eh!
El Paso. Itago kayo. Pa rin lamang, mabuti mamasyal muna tayo sa Luneta. Oo nga, totoo ko, konti ang assignment natin, magbulakbol tayo. Oo, bulakbol naman ito ha. Hindi ba sabi ni Pepe, madalas na manood ng sabi sa Luneta si Carlos? Kung gusto mo, puntahan natin. Hindi. Eh, si Ligaya. Ano? Ay, hindi maaaring hindi kasama si Ligaya. Pakitaw mo naman, please, oh. O, sige. Oy, sabihin mo, antay namin sa kotse, ha? Ayun, let's go, girl. Yata ako ah. Hey, ngayon ka pa ninervisin. Sige na. Eh, ikaw na lang, Christy. Ano ako? Ay, ako Cora ha? Kung gusto nyo, ako na. Total na, akin naman ang katawin. Uy, sumasin ka nga dyan. O sige, lapitan mo na mamaya na wala ka pa ng chance eh. Sige na, Cora. O sige, pero doon naman tayo. O sige, pwede ka na. Doon na tayo. Gawin mo, itinuro ko sa'yo, ha? Lapitan eh. Ang hila-hila mo naman. Eh, baka kuhiyain eh. Hindi pa nasusubukan eh. Hilain ka na agad. Ako nga. Buti pa nga. Pagsenyas ko, lumapit agad kayo ha. Sige. Babi, nagkakakuha mo dito. Eh, kasi ho. Akala ko kaya aking pinsan eh. Walang anuman. Teka, hindi ho ba kayo si Carlos Gonzaga, yung basketball player? Ako nga. Alam ninyo, gusto kayo makilala ng aking mga kaibigan dun eh. Ayun sila oh. Sandali lang ho. Eto si Cora, eto si Carlos Gonzaga, yung hinahanga mong basketball player. Hindi ba sabi mo hangang-hanga ka sa kanyang technique sa basketball? O ano pa hinihintay mo? Kamayan mo na. Sige na. Kumusta po kayo? At sila naman ang aming classmates, si Ligaya, si Mercy, si Sita at si Carmen. O yaman din lamang magkakaibigan na tayo. Bakit hindi natin anyayahan si Carlos bukas sa ating picnic? At isa pa, na may makapareha si Cora. Si nga naman, sumama ka sa amin. Oo nga naman, ang makilala ka naman ng mga bago naming classmates. Huwag natin siyang yayain, baka may magalit sa kanya eh. Aba, sa magagalit ay wala. Ang inaalala ko lamang baka naman maging alangan ako sa mga kasama ninyo. Oo, huwag mo silang intindihin. Basta si Cora ang bahala sa'yo. Dapat sila Ligaya. Baka mamaya dating si Carlos eh. Ano man yung mga babae yun? Sila intindihin. Basta pagdating ni Carlos, naman Cora, pagbutihin mo naman acting mo. Lanta naman ako sa'yo eh. Hirap naman sa inyo eh. Dami kayong kalukuhan sa ulo. Mamaya nakakatay ni Carlos. Dako! Christy, sana ko na nga ba? Naku, ayan na siya.
yung cashier. Hello, Carlos? Madalas ka ba rito? Hi. Alam mo, Carlos, halos araw-araw naririto kami ni Cora kasi ang hilig-hilig niya manood ng Takip Silim At saka yung mga classical music na compose ni Beethoven. Green na. Halika, hanapin natin sila ligaya. Huwag na ako na. Carlos, huwag mong kakalimutan bukas, ha? I-excursion natin, ha? Siya nga naman, Carlos, baka makalimutan mo bukas ang excursion. Hindi mo na itatanong, Cora, na ganyan din ang hilig ko sa buhay. Ang manood ng Takip Silim at makinig sa mga tugtugin ni Beethoven. Mabuti kaya punta natin sila Christy doon. Tala. Love. Maghulog tayo at let's make a wish. Ano hiniling mo? Sana yung magustuhan mo ang pork na ito. At maging tanda ng ating mabuting pagkakaibigan. Hoy, nandiyan lang pala kayo. Kanina pa namin kayo hinahanap pa. Bakit nyo naman ako hanapin? Hindi naman ako kinidnap pa. Mabuti pa nga kung nakidnap ka na. Gusto naman pagkasalo na ating suron. Pero wala naman ano ko lang. Wala ko. Kailangan bigyan ng pinansiyan. Ababa, bakit naman? Huwag ka nang tumutol pa. Basta't humiwalay ka sa gang na walang paalam, at alam mo naman yan against the rules natin. Ano, may reklamo? Okay. Anong gusto niyong gawin ko? Kakanta ka ng isang love song at ihahandog mo kay Carlos. Pero, bakit kailangan pa yan sa kanya? Kapagkat siya ang kapit mo. Lady, mga bata! Lahat tayo ay magsayawan. Lahat tayo ay mag-awitan. Basta't ninyo ang aking alon, makitigat magagat dahil sa pagsiron. Lahat tayo ay magsayawan. Lahat tayo ay mag-awitan. Basta't ninyo ang aking ayos, makitigat magara dahil sa pagsiron. Magmahal ay langit, langit ang magmahal. Umibig, ibigin ay galak sa buhay. Sa puso ay walang lusat kalungkutan, at sarili ang ligaya habang buhay. Ginoo, ikaw ba'y mayroon ng inibig? Sayang ka kung wala at wala ka langit. At kayo bang lahat naubos ng kisig ay walang diliw kahit sa panaginip. Magmahal ay langit, langit ang magmahal. Umilig-ibigin ay halak sa buhay. Sa puso ay walang lugat kalungkutan, at sarili ang ligaya habang buhay. Ginoo, ikaw ba'y mayroon ng inibig? Sayang ka kung wala at wala kang langit. At kayo mang lahat naubos ng kitig ay walang
Masaya, Inay. At maraming tao. Marami ka bang naging kakilala? Hindi na kailangan, Inay. Sapagkat sa piling lamang para ko nang nakita ang buong daigdig. Ha? Sino siya? Wala ho, Inay. Ang ibig kong sabihin ay para ko nang nakita ang daigdig sa mga tanawing nakita namin doon. Ang anak nito? Ang labi mo ay maaaring magsinungaling. Ngunit ang mata mo ay hindi. Huwag kang mag-aalaala. Hindi naman ako magagalit kung sakaling meron ka nang iniisip. Totoo, Inay. Hindi ka magdaramdam kung sakaling meron akong iniibig. Bakit ako magdaramdam? Yan ay karapatan ng bawat isang tao. Noong una, ay naging maramot ako sa pag-ibig. Sapagkat nangangamba ako na baka ikaw na kaisa-isa kong anak ay maagaw sa akin ng iba o ng kamatayan. Ngunit ngayong isang ganap ka ng binata at saka ko naunawaan na hindi para kita maaaring ang habang panahon. Ang ibig din niyo sabihin niya. Oo, anak. Piliin mo lamang ang iyong iibigin. Sapagkat ang pag-ibig ay isang masilam na bagay sa buhay ng tao. Maraming salamat, Inay. Napakamaunaway ninyo. Siya nga pala, Inay. Meron kong jump sa Isuke na Bora. Yun ang pangalan niya. Ha? Naanyayaan mo akong dumalo eh. Ikaw na nga ang bahala. Huwag kang magpapagabi, ha? Kasi kumain na tayo. You there, out. You, and also you there, out. Raul, let's have the music, please. The winner! And for the prize, a basket full of peanuts! And now, ladies and gentlemen, here's what you've been waiting for. The potato dance contest. Whoever wins will be given the honor of being crowned the king and queen of the night, plus a special gift from the club. Come on, boys. Let's go. Grab your partner. Oh, come on. Don't be shy. Hurry up. You there. Come on. Oh, come on. Come on. Hurry up. Hey, you. Come on, stand up. Grab that partner of yours. Come on. Hurry up. That's it. Come on. All right. Come up here. Everybody. Come on. Come on. Now let's begin the contest. Here you are. Here's your potato. Hold it. All right. Let's begin the contest. Music. Miss Corazon del Rosario and Mr. Carlos Unzaga.
our king and queen will be crowned by our distinguished judges. The prize, there's a 1 month supply of potatoes. And now, we request the king to kiss the queen. Let's all dance with our king and queen of the night. How about that music? Roll. Akala ko hindi ka na darating eh. Hindi na naghanap pa pa rito eh. Ang inakala ko lamang eh, baka naghahantay ka. Bakit? Nagsasawa ka na bang panoorin ang mga tanawin dito? Hindi naman. Natatakot lamang ako sa aking nadadama na hindi ko mapipil. Bakit? Ano yun? Alam mo, Cora,
Sa buong buhay ko'y iisa lamang babaeng natutuhan kong mahalin. At siya ay walang iba kundi ang aking ina. Ngunit, bumat nang makilala kita nagkaroon ako ng kakaibang damdamin. Isang damdamin na ngayon ko lamang nararanasan sa aking buhay. Ikaw ba'y nagpapahayag sa akin ng pag-ibig? Maaari. Sapagkat may palagay ako na iniibig kita. Ang ibig mong sabihin niya nagpapahalaga sa akin ng pag-ibig na hindi mo natitiyak? Ewan ko, Cora. Katulad nga ng nasabi ko sa iyo, hindi ko pa nararanasan ang umibig sa ibang babae. Ngunit, buhat na makilala kita, ay naging masaya ang bawat araw para sa akin. Sapagkat naroon ang pag-asa na tayo magkikita. Ang lahat ng pinapangarap ko sa buhay ay nagkakaroon ng halaga sapagkat bahagi ka ng mga pangarap na ito. At kung ako'y nag-iisa naman nakakadama ako ng pangungulila sapagkat mayroong isang bagay na nakulang upang maging ganap ang aking kasiyahan. Ito'y hindi pag-ibig. Marahil hindi ko na makikilala ang tunay na kahulugan ng katagang pag-ibig. Bakit ka lumulo? Hindi mo ba naibigan ang ginawa ko pagkasama sa'yo? Meron ba akong nasabing nakasugat ng iyong damdamin? Wala. Wala, Carlos. Kung gayon bakit? Anong kahulugan ng mga luha? Sadya kayang walang hanggan ang pagmamahal sa akin. Anything, miss? Mahal ko bang mag-usap si Carlos Gonzalez sandali? I'm sorry, miss. Against the rule ho makipag-usap player bago maglaro. Ang mabuti tayo, maghintay na kayong matapos ang game. Maraming salamat ho. Morelos Estacio, starts to Morelos. Morelos makes a easy layup shot for the Southern boys. The score is now 76-61. Gonzaga hard pressed by Barreto. Pivots, lays up, misses. Ball taken by Barreto. He makes a long forward pass to Restorenas. Driving slowly. Gonzaga's been missing badly in this game. He's been missing even the easy ones. Gonzaga's still driving in. He fumbles. Ball goes out of bounds. That's the play. The score is now 82-65. Looks like the ball game for Southern Colleges.
You will be better next time, ha? Bakit di ka magkanda? Sige! Sisiwinin niyo ako! Parungitan niyo ako, sige! Pagkat ako dahil na aking pagkatalo, ganun ba? Ngunit nalalaman ng Diyos na ginawa ko lahat ang aking makakaya upang manasa sa larong ito. Kasalanan ko ba kung dahil na tayo? Kasalanan ko ba? Sandali lang kaya ako dito. Dinaramdam kong natalo tayo. Ginawa ko lahat ng aking makakaya, ngunit Hindi bale. Hindi ba natawag tayo? Ano man yung puso sa pag-ibig? Coach, dito yung dapat sa naman yun ah. O, hindi bale. Alam mo kasi yung dapat sa pangyayaring yun eh. Carlos, sandali lang. Nais kitang makausap, Carlos. ano pa pag-uusapan natin? Hindi ba panalo na kayo? Nagtagumpay na kayo sa inyong hamarin. Ano kailangan sa akin? Carlos, utang na loob makinig ka sa akin. Ako'y naparito pa. Upang ako'y pagtawanan niyo? Hindi pa ba sapat ang ginawa niyo paghamak at hanggang dito ipit pa niyo ako sundan? Nagkakamali ka sa mga binibintang mo sa akin, Carlos. Kung nalalaman mo lamang na sa bawat katagang binibintang mo sa akin ay nakasusugat sa akin damdamin sapagkat Masakit ang katotohanan, di ba? Napakahusay mong artista. Carlos, utang na loob. Hindi natin maayaan sa mga taong magbintang anak. Kung yan ang kanilang palagay, ay wala tayong magagawa. Kaya inay, wala nang nalalabi para sa akin kundi ang magpakalayo-layo. Huwag kang mawala ng pag-asa, anak. Ang iyong naging kabiguan ay isa lamang sa naging karanasan mo sa buhay. Hayaan mo't mapapawid din ang lahat ng yan, anak. Ngunit inay, wala na akong mukha upang iharap sa kanila. Kaya inay, kung talagang minamahal mo ko, ay pabayaan mo na akong pumasok ng isang piloto. Yamang din lang, yan ang matagal ko nang pinapangarap. Kaya utang na loob, inay. Payagan mo na ako. Ikaw na nga ang bahala. Maraming salamat, inay. Maraming salamat. Pinahihirapan mo lamang mabuti ang sarili. Bakit hindi mo pilitin limutin ang lahat? Tignan mo yung sarili. Ang laki na ipinagbago. Ewan ko nga ba, Christy? Ang mahal kong malimot. Sa bawat araw ay may takip silim na laging nagpapakulita. Sa masasayang sandali namin ni Carlos. Hanggang sa aking pagtulog ay siya ang aking nakikita. Na para bang marahil ay sadyang guhit ng palad namin ito. Ang hiniling ko lamang sana kung sadyang hindi na kayo magkikita pang muli ni Carlos ay masama na sana sa guhit na yan ang mahangap mong kamatayan. Cora, baka ka madinig na mo. Cora, dahil man ay di ko maring palitan sa puso ko si Carlos. Hindi, Christina. Alam mo ng awat, tulungan mo ako. Tulungan mo ako, Christina. Aling Rosa, eto na ang pinamili ko. Binay, napakasakit sa aming mag-ina. Ang ginawa ng kurasong yan. Alam ko, Aling Rosa, ang malabis ninyong ipinagkakaganyan sa sinapit ni Carlos. Alalahanin ninyo, kung kayo'y magkasakit, ay malabis din niyang daramdamin.
ilalabas ko na ho itong aking pinamili at nang makapagluto na. Magandang araw po, Ate Rosa. Ikaw pala. Magandang araw naman. Mabutit napasyal ka. Opo eh. Nandiyan po ba si Carlos? Wala. Siya ba ang iyong... Hindi ho. Siya po si Christina. Isa sa matalik namin kaibigan ni Carlos. Nais lang po naming dalawin at kamustahin siya. Matagal na ho kami kasi hindi nagkikita eh. Tila nabanggit ka na nga sa akin ni Carlos. Ikaw ang matalik na kaibigan ni Corazon, hindi ba? Opo. Pepe, kung meron ka pang nalalabing pagtingin sa iyong kaibigan at kababata, hindi mo siya dadalhin dito. Pinag-isapan ko po lamang si Aling Rosa. Sapagkat si Corazon... Sabihin mo si Corazon na matagal nang wala dito si Carlos. Hindi pa ba sapat ang ginawa niyang paghamak sa aking anak? Nagkakamali po kayo. Yan nga po ang... Wala ka nang marami pang sinasabi. Pinagtapat na lahat sa akin ni Carlos. Ngunit, Ako nang nakikiusap sa inyo at sa Corazon yan. Na kung maaari sana'y huwag na ninyong gagambalain pa ang aking anak. Siya'y nagpakalayo-layo na upang di na maabot ng anumang balita tungkol sa Corazon yan. At dahil din sa inyong ginawa, dalawang kaluluwa ang inyong pinapaghihirap. Pinaglayo at winasak ang kaligayahang matagal ding naghari sa kanilang tahanan. Sayang at wala si Cora. Sana ako na mismo nagbalita sa kanya na ipinakukumusta siya ni Dan. Hamot ako na magbabalita sa kanya pagdating. Alam mo kung minsan na-atras yung bata yung dahil sa homework. Siya nga. Oo. Ako eh. Papa? Wait. Ano niya ka pala? Maaga yata kayo nito, pa? Halika. Kumusta ka, Cora? Buti ho. Ipinakukumusta ka ni Dan? Salamat ho. Teka nga. Bakit tila yata nangangayayat ka? Dahil siguro sa marami akong trabaho sa eskwela. Huwag mong masyadong didip-dipinihi ang pag-aaral. Total naman kapag nakasal na kayo ni Dan, hindi mo nakakailanganin niya. Maiwan ko muna kayo sandali ho. Kaya papa, akit na ako. Sige yan. Pablo, bakit hindi mo patignan sa doktor yung anak mo? Baka meron karamdaman 2 linggo nga napapansin ko matamlay ang katawan ng bata niya. Pero sinabi ko kay Trini, patignan niya sa espesyalista. Wala naman daw karamdaman. Hindi ko maintindihan yung bata. Mabuti kaya ipakasal na natin. Mabuti nga kaya. Ang mabuti kakausapin ko muna si Trini. O sige, ikaw bahala. Bueno, ako hindi na patatagal at marami pa ko asikasuhin, ha? Yes, wala Okay. ito. Inay, merong sulat. Oh, ito naman Galing kay siya ng kartero, pinabibigay kay Aling Rosa. Galing ito sa anak kong si Carlos. Oo. Kayo dito. Basahin ninyo. Nasasabi po kami sa balita ni Carlos, Nga, mahal ko. Napakadaling lumipas ng panahon, ano? Cora, sa loob ba naman ng isang taon wala ka pa napupuso ang iba? Sa napupuso na wala. Maliban lamang kay Carlos. Alam mo, Christy, kinausap ako ng mama kagabi. Tungkol kay Dan. Kung malaman ko ng aking sasagot napakalaking suliranin na kapatong sa aking balikan. Suliranin ba naman yun? Ang sabihin mo, maswerte ka nga at nagkaroon ka ng mga magulang na marunong pumili. Aba, nakita na lahat ng mga kapuri-puring bagay. Wait, Chrissy, paano ko mapapaligaya si Dan kung ang puso ko'y mayroon ng ibang pinag-uukulan? Malaking kahibangan ng mga pinagsasabi mo. Mabuti sana kung iniibig ka man lamang ni Carlos. Hindi naman.
Natiis pa niyang hindi makipagkita at makipag-unawaan sa'yo. Gano'n na lamang yung magsadya siya rito sa Manila kung talagang gusto niya sa'yo. Ang mabuti pa, Cora, sundin mo na yung mga magulang at talagang hindi ka magsisisi. Nasasabi mo lamang yan sapagkat hindi ka po umiibig. Pagdasal mo na lamang ako na sana'y makayanan ko ang lahat ng bagay na ito. Bakit ba lagi kang nag-isa? Ayaw mo makihulubilo sa iyong mga kasamahan. Talagang ganun ako, sir. Kaiba ka nga sa lahat sa kanila. Napuna kita agad. Lagi kang nag-iisip. Mari bang malaman kung pinagkakanya mo? Wala kayong may tutulog sa akin, sir. Mari bang wala? Come on. Let's go in. Alam mo, Carlos, ang lahat ng suliranin eh, may katugong lunas. Kami naman eh, hindi nyo lamang guro. Hindi. Parang kapatid na rin. Marayin yung pagtapatan. Wala ka bang tiwala sa aking matutulungan kita? Hindi naman sa ganun, sir. Para mapalagay loob mo sa akin, mari bang tawagin mo lang sa unang pangalan? Pero hindi pa naman kulubhang katandaan eh. Maraming salamat po, sir. At lalong mabuti sana kung may tuturing mo isang kaibigan. Maraming salamat po, sir. Boy, pinupupo mo na naman ako eh. Danilo's the name. Ikaw masusunod, Danilo. Thank you. Alam mo, Carlos, hindi lang naman ikaw may problema sa buhay. Lahat tayo mayroon. Ako man eh, may suliranin din sa babae. At kung babae rin lang yung iniisip, pareho na lang tayo. Ang ibig mo sabihin ay pareho lamang tayo. Ikaw lang itong naglalayo eh. Alam mo eh, wala namang kwento sa buhay ang walang inaalala. Into its life, a little rain must fall. Kailangan yun eh, para maging matatag ng ating mga kalooban. Lamang pinapalagay ko ang aking mga problema. Hindi maaaring hindi tangayin ng hangin at mawalang parang bula. Kaya, don't take everything too serious. Ewan ko nga ba? Ako na yata ang pinakapuspalad na isinilang dito si Papo ng mundo. Na-snake pit ka na naman. Hindi ganyan ang pagharap sa isang suliranin. Sa buhay natin ito na hindi nakatitiyak ng kinabukasan. Manghinayang ka sa panahon. We only live once, guy. Yan na nga ba sinasabi ko sa aking sarili. Ngunit ewan ko pa. Napakahirap makalimot. Ano ba ang dahilan at gusto mo siyang limutin? Isang tuksos ang lumapit sa aking buhay. Nang matutuhan ko siyang ibigin. Tsaka ko na lamang nalaman na sa isang pustahan lamang niya tiyan ang aking pag-ibig. At pala'y biru-biruan lamang at wala ni bahagyang katotohanan. Ang ibig mong sabihin ay balat kayo lamang pag-ibig na pinakit niya sa'yo? Mula sa simula hanggang sa wakas ako. Hindi ko akalain na sa kanyang gandahan ay may nakatagong kamandag. Isang kamantag na pumatay ng lahat kong pag-asa at pangarap. Dapat ka magpasalamat kung ganun, pagkat maaga pa'y nakilala mo na siya. Paano ako pasasalamat? Siya ang una kong pag-ibig. Siya ang lahat sa akin at kung bakit ako nagkakaganito ay hawak niya ang aking puso.
Habang pinipilit ko sa limutin ay lalo lamang kong nakadarama ng pangulila. Habang isinusumpa ko siya lamang isinisigaw ng aking puso. Ang hindi ko akalain kung bakit sa akin pa bumagsak ang ganitong uri ng parusa. I'm sorry, Carlos. Hindi ko hinangadang dagdagan ko pa ang sugat ng iyong puso. Para sa akin, dapat sumpayin at pandirian ng mga babaeng tulad niya. Kung ako sa'yo, hindi ko sa titigilan hanggat hindi ako nakapag-iganti. Sana'y ginamitan mo na siya ng lakas. Kung tayo lang nagkapalit ng katayuan, aywan ko na lang kung ano nangyari sa kanya. Hindi ko ginawa sa kanya sapagkat ikinalang ko siya. Ang naisip ko katulad siya ng aking ina. Kalokohan ang sinabi mo. Iginalang niya ba ang pag-ibig mo? Hindi naman. Hindi ganti-ganting katuwiran. Basta't magbayad ang may utang. Ang masamang damoy kailangan lipulin para wag pamarisan. Kung magagawa ko lamang ang sinabi mo, sana'y ginawa ko na. Ngunit pinakaiibig ko siya magpahanggang ngayon. Marahil hanggang sa kabilang buhay. You're a fool, Carlos. Kahit dami diyang iba. Ba't aksay mong panumos pangungulila? Maswerte pa rin ako. Di man akong pumili sa babaeng harap ko sa dambana, ay nakatitiyak akong wala sa kanyang mukhang alinmang anino ng kasamaan. Paano hindi ikaw pumili sinasabi mo? Aba, pinagkasundo kong papamalit pa ako. Akalain bang sa panahon ngayon ay meron pa nun? Pero you should meet her. Hindi nagkamali ang papa. At sa una pa lang namin pagkikita, nahulog na sa lupa ang aking puso. Hindi na ako maring maniwala kahit kanino. Para sa akin ay pare-pareho mga babae. Hoy, Chico, ibahin mo napili ng papa. Sa mukhang mukha na lamang niya, ay kahit na madilim ang langit, parang may buwan. Ang katulad niya ay bukang liwayway at kahit na natutulog niya yung puso, pagigising. Oy, gano'n naman pala eh. Ano pa ang problema sinasabi mo? Hindi ko lang malaman kung iniibig niya ako o hindi. Abay, paano nangyari yun? Hindi ba meron kayong kasunduan? Nakalimutan mo na ba na ang mga magulang namin nagkausap-usap at hindi kami? Kaya nakasabit pa nga ako sa balag ng alanganin eh. Pero magpatong-patong mo ng hirap basta't sa kanyang kandungan ako lumaktak. Langit na rin lahat. Oh, nakita mo na. Dinatawa ka. That's how to take life. Ganyan, smile. Parang namatay na namatayan eh. Kanina pa kita hinahanap, narito ka lang pala eh. Mukhang may good news tayo ah. Meron nga eh. Ito nga, tinelegraman ako ng papa eh. Para lumuwas ngayon din eh. Birthday pala ng darling ko ngayon eh. Siya nga ba? Baka naman maalis ka na sa palag ng alanganin pag nagkita kayo ng girlfriend mo ha? Ayun nga ang palagay ko. Congratulations. Namunat, hindi pa tayo nakasisiguro. Sigurado na yun. Alam mo, kaya pinuntahan kita rito. Dahil natin sa survey yung ginagawa natin kahapon. Kung maaari sana eh, gawin mo lang mag-isa. Yun lang pala eh. With pleasure, Dan. That's my pal. O no, wala bang pagbibili sa Maynila? Wala, Danilo. Basta, kumusta na lamang sa girlfriend mo at kahit maniwari, magtagumpay ang lakad mo, ha? Sige, makakalis na ako, ha? Oh, yung pinagbiling ko mga papeles, ha? At sa iba pa na kami, ha? Don't worry.
Binabalak na ito pa? Wala naman akong sinasabi mo, ha? Eh, wala nga. Pero sa iyong mga kilo. Pero lamang ako, Mama. Huwag hindi ako alalahanin. Kung laban sa kalooban mo, ay sabihin mo sa akin, pabayaan mo't ako bahalang makipag-usap sa iyong papa. At nang noon ay, huwag na niyang ituloy ang iyong kasal. Huwag mo nga, ayaw ko magdamdam sa akin. Hindi na rin daw magtatagal ang aking buhay. Kaya't pabayaan niyo mapaligay ko kayo ng papa. Abang hindi pa ako. Cora, anong pananalita yan? Mama, huwag kayong lumuha. Hindi pa naman ako mamamatay. Tingnan ninyo ako. Hindi na ako umiiyak. Sapagkat inihanda ko ng aking sarili sa ganitong kapalaran. Kung batang to, kung ano nung pinagsasabi. Nung magbihis ka nang... Mauna ka na, Mama. Susunod na. Any further questions? None, sir. Dismissed. So, Come in. Lieutenant Gustavo Caesar. First floor, please. Narito ang sabi yung pinagawa mo sa akin. Butit na parito ka. Ngayon kita lalong kailangan. Bakit? Ano Upo yun? ka. Nais kitang kausapin tungkol kay Cora. Yung babaeng sinasabi kong bumihag ng aking puso. Alam mo, Carlos, ang gusto ng papay, itaos ang aming kasal sa lalong madaling panahon. Hindi ba yun ang gusto mo? Oo nga.
Ngunit, ang inaalala ko yung si Cora. Sa aking pakiramdam ay matabang ang pagkikitungo niya sa akin. Sapagkat, may palagay akong kung sumungayin mo sa akin kasunduan ay pangsungayin lang ang gagaling sa bibig at hindi mula sa puso. Sa palagay ko nagkakamali ka. Iniibig ka niya. Iyan ay paniwalaan mo. Paano mo nalaman? Pero hindi mo pa siya nakikita. Sa mga papuring binigkas mo sa kanya, wala naman isang kapintasan hindi pa. Kung sa bagay, para malaman mo, pinag-iibig ko si Cora. At kahit kamatayan pagtitiisan ko, mapamahala mo sa kanya. Maalala ko nga pala, sapagkat ikaw ang pinakamatalik kong kaibigan dahil kung mag-invest mo kita sa kasal, ha? Ngunit, Sorry, tumatangi ka ba? hindi ako sa tumatanggi. Ngunit, ang inaalala ko'y baka maging alangan ako sa kanila. Alam mo namang, Oo, bakit ka maging alangan? Basta tumanda ka sa linggo, ha? Sasama kita sa pagluwas. Pagkikilala kita tuloy kay Cora sa kanyang mga kaibigan. maraming salamat, Danilo. Pero, marami akong gawain dito, hindi ako makaalis eh. Tsaka, alam mo namang, mahirap makaalis dito. Bakit mahirap itong taong to? Parang takot na takot mag-isama sa ibang tao. Ano? Ikaw ang bahala. Ngunit iuwi mo muna ako sa amin ha. Saka na ako tutuloy kay La Cora. Good. Narito ang address niya. Hindi na kailangan. Bakit? Alam ba kung saan siya nakatira? Ang ibig ko sabihin hindi mo na dapat ilista. Idikta mo na lamang. In case na hindi ko makakarating, tawagan mo na lang ako, ha? Susulat mo rin yung telephone number ni Rico. Alam ko na. Ha? Ting, ang ibig ko sabihin alam ko nang tawagan sa direktoryo. Ano ba nangyayari sa'yo, Carlos? Naging mali-mali ka na. Nandali. Salamat. Di naman natapos ang pinag-chichismis ng yung dalawa. Yung paparito na lang ako nag-uusap kayo. Kasi malapit na kami magkalayo ni Cora. Kaya inuubos ko na lahat ng dapat namin pag-usapan Alam mo, Cora, tuwing makikita kitang ganyan para ko na rin nakakitang matalik kong kaibigan sa kampo. Bakit naman? Nangyari, mahiligong din siyang manood ng takip silim. Mahiliging manood ng takip silim? Oo, at alam mo, marami siyang pag-uugaling nakakatulad mo. Ano ibig mo sabihin? Pareho kayong malungkutin, tahimik at maramdamin. Kaya't ako'y nagtataka kung paano ang isang taong katulad niya na mabait at marangal ay makuha pong paglaruan ng babaeng kanyang iniibig. Kilala ko ba siya? Maaari, sapagkat dito raw siya nag-aaral sa Maynila. Maalala ko nga pala, siya ang napili kong maging best man natin. Anong pangalan niya? Danilo, Cora, areglado na inyong kasal. Ikaw naman iyo, anong imumukhain mo sa bagay nito? Pinakumpaya ko na sa inyo lahat pa. Ewan ko naman si Cora. Nga naman niya. Baka meron ka sasabihin. O binabalak gawin. Kung maaari ho sana, sa paglubog ng araw na kami, ikasal. Dahil paglubog pa ng araw na pili mo. Masamang simula niya para sa bagay kakasal. Siya nga naman niya. Bakit hindi natin sa umaga gawin? Ang sa akin naman ay mungkahi lamang. Kung hindi maaari Bakit ang hindi, Total, marami naman ikinakasal kong hapon. Pues, saka po natin idaw sa kasal. Ano sa palagay mo pala? Sangayon na rin ako. Magaling. Kung ganyan magpapalam na ako, O, paano ito nilo? Sasubay ko ba sa akin? Sama na ako sa'yo pa. Tsaka na lang ako babalik. O, sige, ikaw ang bahala. Bahala. Christy, kamusta ng balat sa kanya? Napakabait si Danilo, ano, Cora?
Oo nga. Sana'y matutuhan ko siyang mahalin. Ano? Ang ibig mo sabihin makakasama ka sa kanya na hindi mo man lang siniibig? Isa ang aking pag-ibig, Christy. At siya ay si Carlos. Cora, hanggang ngayon pa ba naman hindi mo pa nalilimutan ang tao yan? Paano ko siyang malilimot? Kaya sa tuwing dapit hapon ay parang naririnig ko ang kanyang tinig na akong tinatawa. Sa nagniningin ang liwanag ng araw ay parang naninag ko ang kanyang mga mata sa akin nakatitig at nanunumban. Pagkatapos, sa unti-unting paglubog ng araw ay unti-unti na rin naglalaho ang aking kaligaya. Ina, tapusin mo ang telepono at may gagawin lang ako sa labas. Hello? Hello? Ito po bang bahay ni Cora? Ni Mr. Rosario? Ito nga po. Sino ba sila? Hello? Hello? Sino po ba sila? Ito ang kaibigan ni Captain Flores. Maaari ko bang pakisabi niyo sa kanya na hindi ako makakasama sa pag-uwi sa kampo. Dahil sa pinaiwan muna ako ng aking ina. Carlos! Ikaw ba si Carlos? Kamali ko kayo? Hindi ako si... Hindi po maaari magkamali. Ikaw ba si Carlos? Dinaramdam ko. Ngunit hindi ako ang Carlos na tinutukoy ninyo. Carlos! Carlos! Wala kang nangyayari sa'yo, ha? Carlos! Si Carlos na aking kausap. Baka nagkakamali ka. Maraming magkakahawag na sa telepono. Hindi ako maaaring magkamali kasi. Si Carlos ang aking kausap at wala na iba. Cora, baka guni-guni mo lamang yun dahil sa... Kasi, paniwalaan mo ako si Carlos ang aking kausap. Paminahon ka. Tama marinig ka ng imama. Christy, tawagan mo ako sa mama ko sa kanila. Oo, tawagan mo na natin si Pepe, ha? Sige, tawagan mo agad baka makaalis. Ay, Carlos. Kala ko hindi ka sa abutan. Hindi, mamaya pambalik ko sa kampo Ganun ba? Magandang araw po, Ali Rosa. Aba, Pepe. Buti napasil ka. Oo Mangyari, gusto ko ibalita kay Carlos darating si Christy at si Cora. Bakit? Nais daw nilang magpaliwanag sa'yo. Sabi mo sa kanyang hindi ko kailangan kanya paliwanag. Anak! Inay, kung sakalit dumating sila sabihin mo, umalis na ako. Carlos, ba't hindi kayo mag-usap at kayo magkaintindihan? Unawan ko na lahat. At ano sa pay? Carlos, dyan lang. Kung kalilimutan, wala ako nito Kasi mo na ako ito, Christy, ha? Magandang araw po. Maaari po bang makausap si Carlos? Sino mo ba sila? Si Cora ho. Kayo po ba ang kanyang ina? Ikaw pala. Ikinalulungkot ko. Ngunit si Carlos ay nagbalik na sa kampo. Nagbalik na ho? Paano ko siya maaari makausap? Pero ano pa? Hindi pa ba sapat ang inyong ginawang paghamak at panilingang sa aking anak?
Nagkakamali kayo ng parata sa akin. Hindi ko maring hamakin si Carlos. Lalong-lalo na hindi ko siya maring linlang. Pagkat iniibig ko siya. Iniibig? Nalalaman mo ba ang kahulugan ng pag-ibig? Yan ay isang dakilang damdamin na nanggagaling sa puso at hindi bunga ng isang walang pakundangang pagbibiro. Hinamin ko po ang aking pagkakamali. Ako'y nagsisisi. Buhat nang magkalayo kami ni Carlos ay di na ko pinatahimik ng aking sariling buti. At pinilit ko siyang hanapin upang ipagtapat sa kanyang buong katotohanan. Ngunit nang minsan magkita kami, hindi niya ako pinansin. At siya namang nararapat. Kaya tutapos ka na sa iyo sasabihin ay makakaalis ka. Ito na loob. Huwag niyo pagkait sa akin ang pagkakataong ito. Kung kahit sa inyo may isiwalat kong buong katotohanan. Para inyong awa, pakinggan ninyo ko. Nang unay, napustangan kami magkakaibigan. Napaibigin si Carlos. Ngunit, ilang araw pa namin kami magkakilala. Natama kong ako'y umibig sa kanya. At naglaon ay ibig kong ipagtapat sa kanyang tungkol sa ginawa naming pustang magkakaibigan. Ngunit, inunahan ako ng pangamba na baka kung malaman ni Carlos ang lahat ay kasok naman niya ako. Hindi nagluwat ang aking ginawang paglilim sapagkat narinig sa ating mga kaibigan ang lahat. Mula nun ay iniwanan ako ni Carlos sa sinumpa. Pinulit ko siyang limutin sa gitna ng aking dalamhati. Subalit lalo lamang ako nagdusa. Nung ko nadama kung gaano kahalaga sa akin si Carlos. Kung gaano siya kamahal sa akin. Kaya babae rin katulad ko. Nalalaman kong naunawa niyo ang aking damdamin. Kung sakali, hindi na kami magkausap ni Carlos ay tingin na lamang niyo sa kanyang aking sinabi. Oo, Cora. Maaasahan mo. Marahil sa mga sandaling ito, batid na rin niya ang buong katotohanan. Ako'y magpapaalam na. At kayo na sana ang pahalang magpapumahin. Hindi kami man nakita ni Carlos ay nasisiyan ako sapagkat nakilala kong kanya ina. Maaari po bang makahalik sa inyong kamay ang isang anak? Bakit hindi mo siya kausapin? Ngayon batid mo na ang tunay niyang damdamin sa iyo. Bakit wala na akong karapatan sa kanyang pag-ibig? Ngayon pang nalaman mo ikaw ay kanyang iniibig, saka ka pa nawala ng karapatan. Habulin mo siya hanggang may panahon. Bakit mo pinahihirapan ang iyong sarili, anak? Bakit hindi mo siya kausapin at siyang magkaunawaan kayo? Ano't pinipili mo ang kamatayan ng iyong pag-ibig? Gayong may panahon pa kung ikaw ay lumigaya. Sapagkat malapit na siyang ikasal sa lalaking pinakamatali kong kaibigan. Nakikiusap sa'yo, Carlos. Kung meron ka pa nalalabing pagtingin kay Coray, puntahan mo siya at kausapin. Maniwala ka sana sa akin. Ikaw lamang ang kanyang iniibig. Higit kayo naman, ay ikaw ang nararapat sa kanya. Sapagkat ikaw ang kanyang iniibig.
Bakit mo kailangang pahirapan ang iyong sarili, anak? Bakit hindi mo siya kausapin at nang kayo'y magkaalinawan? Lalo kang gumanda sa kasuotan mo niyan, Cora. Siya nga ho, senyorita. Ngunit bakit kayo nalulungkot? Hindi katulad ng ibang ikakasal, hindi mapalagay. Ang mabuti pa, iiwan muna natin siya. Baka gusto niya mapag-isa. Telepono. Sagutin yung telepono. Hello. Mari ba makausap si Cora? Carlos! Si Cora ito. Saan ka naroon? Bakit ngayon ka na magtumawag? Nakausap ko kanina si Christy. At ibinalita na sa akin ang lahat. Salamat. Sawa kasi, naunawaan mo rin ang lahat. Oo, Cora. At bagong lahat, ibig kong malaman mo na ano man lang na magkita sa atin, ay pinaka-ibig pa rin kita. At walang sandaling hindi kita minahal. Ngunit uli na ang lahat. Hindi maaaring maging huli hanggang sapagkat pinagkaibig din kita. Tama ko sa'yo kahit saan mo gusto. Pupunta kita ngayon din. Saan ka pa naroon? Carlos! Cora, ito muna sagutin. Sa palagay mo kaya liligay tayo kung nalalaman natin na may isang taong magdurus at magtitis ng dahilan sa sarili natin kapakanan. Isang taong wala namang ginawang kasalanan. At wala namang nagawang masama sa atin. Makatagpo kaya tayo ng katahimikan kung sa kabila ng ating pag-ibigan ay mawala naman tayo ng daman. Ay, Carlos, hindi ko inibig si Danilo. Ako'y sumusunod lamang sa kagustuhan ng aking mga magulang. Kung tunay mo akong mahal, hindi mo ako papayagang mag-asawa sa isang tao wala akong pagtingin. Hindi. Hindi ako maaaring magtaksil sa isang kaibigan. Sa kaibigan na pinagkakautangan ko ng buhay. Napakabuti niya sa akin. Kaya ako, ako'y nakikiusap sa'yo
alang-alang mas dakila nating pag-ibig. Tuloy ninyong inyong kasakitan. Kung minsan ay meron din natatagpong kaligaya sa pagpapakasakit. Sa pagkakataong ito wala nang nalalabis sa aking mundi. Kundi pagpakasakit. Pakasal na kayo nito. Alam mo ng awa. Kunin mo na ako, Carlos. Carlos. Isama mo na ako. Ilayo mo ako sa aking tiyak na kasabihan. Utang na loob ko na huwag ka sanang umiyak. Kung niloob ng langit na hindi tayo magkasama dito sa lupa. Marahil ay sa kabilang buhay makikita rin tayo. At ito tandaan mo ko kahit kasama ka na ron ay sasapay-pay ka ng akin din. Paalam, mahal ko. Danilo Flores, tinatanggap mo bang maging kabiyak ng iyong dibdib si Corazon del Rosario? Opo. Corazon del Rosario, tinatanggap mo bang maging kabiyak ng iyong dibdib si Danilo Flores? Guni-gunihin mo na lang. Nasa pagharap mo sa tampanan. Ako't hindi si Tanang iyong kapiling. Show. Center. Take. Forward. Hurt.
sinasabi surprise sa akin ni Carlos, ano? Talagang napakadakila niyang kaibigan. Nagsiguro ba si Carlos ang nasaruplano niya? Oo, siya nga. Diyos ko, nanganganib ang buhay niya. Wala ka bang magagawa para maligtas siya? Bakit? Nakikilala mo ba siya? O bakit? Anong nangyayari kay Cora? Saan pupunta yung batang yun? Huwag sa mga dyan. Saan kami siya? Hintay tayo, sasama ko. Ito yung mga batang. Alam kong may malubhang nangyayari sa kanya, Danilo. Para mo ng awa. Kailangan puntahan natin siya. Kailangan tulungan mo siya. Cora, ano na nangyari sa'yo? Alam kong matutulungan mo siya, Danilo. Huwag mo siyang pababayaan. Para mo ng awa. Ladies and gentlemen, we interrupt this program to bring you this latest news. A PAF plane piloted by Carlos Gonzaga crashed this afternoon at 6 o'clock on Mount Montalban. The cause of the accident is still unknown. According to our reports, the deceased pilot was a former basketball player of Manila. And now, back to our program. Hindi siya maring mamatay. Hindi siya maring mamatay, Danilo. Narinig mo ba? Hindi siya dapat mamatay. Cora! Cora! Saan ka pupunta? Danilo! Christy! Bakit? Danilo, pabayaan mo na siya. Carlos! Carlos! Panahon na upang malaman mo ang lihim sa'yo ni Cora. Si Carlos ang una't huli niyang pag-ibig. At kung minakilala ka mong pagtingin sa kanya, ang gayon ay pagsunod lamang sa kanyang mga magulang. Malabis kong dinaramdam kung malaman mo ang lahat. Ngunit yan ang totoo. Malaon na niyang kasintahan si Carlos. Ngunit nagkahiwalay sila dahil sa di pagkakaunawaan. Kapwa sila walang kasalanan. At kung may dumanas man ng walang kapantay na pagpapakasakit ay sila pa lamang. Ngayon ko naliliwanagan ang lahat. Kaya pala, ganun lamang pagtingin sa akin ni Carlos. Napakadakila niya. Wala siyang kasing dakilang kaibigan. Kung nalaman ko lamang, Christy, hindi sana silang pagkasakit ng ganito.
Carlos! 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 Kanina pa kita hinihintay, Cora. Ang akala ko'y hindi ka nadarating. Pinakamamahal kita, Cora. Hindi mo na kailangan sabihin sa akin yan, Carlos. Kahit saan ka naroon ay susundan kita. Bakit hindi ako maring mabuhay kung walang yung pag-ibig? Kahit manuwari, matagpuan yung kapwa ang kaligayahang pinagkait sa inyo ng tigtig nito. Paalam, Cora. Paalam, Carlos.